Okay. Guys, again, I welcome you all to our Intro to Forex webinar. And tonight, pag-uusapan natin kung paano kayo matututo, paano niyo simulan. Sino ba dito gustong matuto pero nasa isip nyo, paano ba? Saan ba ako magsisimula? Meron bang ganun? Kasi ako guys marami akong nilapitan na tao when I was still on my journey, pero pinapabasa ako ng libro, pinapabasa na ako ng kung ano't ano, hindi ko naman magets-gets. Aside from that, marami akong ni-research sa YouTube, no? Sino dito mga classmate ko sa YouTube? Ayan. Ang nangyari, sa dami ng na-research ko, hindi ko na alam kung saan talaga yung susundin. Okay? So, for sure, ganun din yung concern dito, right? And ang pinaka-worst experience ko, guys, share ko na lang din, later on, madidiscuss ko. Ang nangyari, napasok pa ako sa isang scam, which is really, really sad. And yan yung pinaka-goal natin tonight, na lahat ng andito, no, lahat ng andito, at least matututo kayo sa basic, and somehow may cheat codes din at the same time. And the same time, this time, alam nyo na kung paano i-identify if scam or hindi. Kasi yun naman talaga okay lang sana na matuto ka, importante at least hindi scam. Okay lang sana kahit mahirap maintindihan, at least hindi scam. Pero remember guys, if it's too good to be true, then it's not true. Okay? If sobrang ganda ng ino-offer sa inyo, naku po, hindi po totoo yan. Kaya dito sa community natin guys, unahan ko na kayo ha, hindi po kami nagpapa-invest dito. Kung ang goal mo dito is andito ka para magbigay ng pera sa amin, sa akin, ikaw na bahala magpalago ng pera ko, no po yan sa amin. X po yan ha. Dito, ang goal natin, sa simula pa lang, klaruhin ko lang po, ang goal natin is matuto kayo para hindi nyo na ipamigay yung pera nyo, at least this time, kayo yung may hawak sa pera nyo. The good thing is, kayo yung may control sa buhay nyo. Okay ba tayo dyan? Ayos ba tayo? Kasi nakikita ko iba't ibang bansa yung nakikinig right now. And I know for OFWs na andito, lalo na it's Christmas, please take care of your hard-earned money. Pinaghirapan nyo yan, pawis, dugo. Alam ko yung nararamdaman nyo. At the same time, sa lahat ng andito din na Pinoy, no? Na andito sa Pinas, sobrang challenging right now on what's happening with our country. And the best thing we can do, no, the best thing we can do is to upgrade our skills. Hindi kasi pwede iasa natin sa gobyerno yung buhay natin. Lahat tayo na andito, ang gagawin natin tonight is matututo tayo from the basic. Hindi ko man ma-assure guys na, hindi ko ma-assure na maintindihan nyo lahat kasi hindi naman overnight na matututo kayo. But I can assure you, at least magkakadireksyon yung yung journey nyo sa forex trading. Okay? Kasi that time, hindi talaga klaro sa akin yan. But this time, at least mas klaro na. Alright? So, let me pull up my slides. Mabilisan lang to guys kasi it's already 12:04 a.m. here in the Philippines. Right now, nasa Pinas po ako. Medyo yung eye bags ko guys, medyo pagpasensyahan nyo na. Kasi grabe, sobrang busy. Dami namin piniprepare din for our upcoming parties, no? Mamimigay din tayo ng konti sa ano natin, mga staff natin. All right. There you go. Okay. All right. I hope it's clear. Okay. Again, guys, I welcome you to our intro and cheat code sa forex trading. And for the background lang po, just so you know, we are Pinoy Traders Community. Also, I spearhead the Traders Nation PH. So, ito po yung mga face-to-face events namin. But just so you know, guys, most of our classmates here, yung mga tinuturuan din natin, ginaguide natin, if not 100%, 90 to 95% OFW. So if you feel like kailangan mong magkita tayo, kailangan mag-meet up tayo, we don't do that, no? Why not, let's do it online, very accessible, hindi ka nalalabas ng bahay, hindi ka nagagastos ng pangkape, transportation, hindi ka na namin maaamoy kung ano yung, kung meron, naligo ka ba o hindi, at least dito na lang tayo sa online matututo. The best thing is,
pwede mo pang ma-replay yung mga mapag-uusapan kasi recorded. Okay? Katulad ng ano na to, Zoom na to. Pero I highly suggest guys, please do finish this. Kasi kung sino yung makaka-attend until the last part, may good news po kami sa inyo. Okay? Now, guys, so for the background lang, I'm MJ Canoy. So, IT graduate po ako. And I'm an entrepreneur dito po sa Iligan City at the same time sa Cagayan de Oro. So what do we do, no? I mean, what do I do? Paano ko ba na figure out si forex trading? Sabi ko nga sa inyo, yung pinaka-worst talaga na experience ko was na-scam ako. So being an entrepreneur, goal natin merong extra, 'di ba? Or ikaw if empleyado ka, I know for sure kung may extra ka, kaya madaling ma-scam ang Pilipino kasi pag may extra, ang gusto natin automatically mag-invest, 'di ba? Gusto natin palakahin yung pera natin on the side. Would you agree with me? Sino dito may mga extra kaya andito ka ngayon? Oh, 'di ba? Napaka-blessed nyo. Congratulations. Yun din yung nangyari sa akin guys, no? Ang nangyari, I was looking for an opportunity kasi nagnenegosyo, may extra, sayang naman yung pera kung matutulog lang sa bangko, 'di ba? Ang nangyari sa akin, I have a friend who referred someone na ito, magaling to na forex trader from Cagayan de Oro and trader to ng isang politician, so and so. So of course, at that time, that was 2017, 2018, I was siguro very, very young. Wala pa siguro early 20s ko pa that time. Huwag natin pag-usapan yung edad ko. I'm currently 32 years old. So, anong nangyari guys? Sabi sa akin ng friend ko, okay to. Okay naman sa simula. Ang pinakamasakit, later on, biglang nawala. Biglang naglaho. Kasi nga, too trusting, second, wala kang alam, and too good to be true. Yung bibigyan ka lang ng percentage every month, wala kang gagawin. Guys, I tell you, again, if it's too good to be true, then it's not true. Okay? Be careful. Kaya it was a major lesson learned for me na hindi talaga mamigay ng pera sa ibang tao. Instead, ikaw na lang kasi ikaw yung may control. Okay? So, sad to say, but at the same time, I won't say na talagang worst siya. I can also say on the positive note na blessing in disguise. Sino dito yung andito kasi pagod ka na or sawa ka ng mascam and this time you made an agreement to yourself, you tell yourself, this time aaralin ko na talaga para hindi na ako mascam, para hindi na ako maloko. O, di ba? Kaya congratulations. So, ibig sabihin, kailangan may mga tao talaga na katulad natin na kailangan munang madapa, masaktan para matuto. And good news kasi this time you are doing it in the proper way. May tamang proseso na. Kaya congratulations kung andito ka ngayon na ganun yung sitwasyon mo dati, pero this time, you're taking accountability na this time talagang aaralin mo na. Alright? So, moving forward. So guys, for the background, pakilala ko lang din sa inyo yung family ko. No? My mother is a public school teacher. My father is an OFW. And good news, kasi this month, magpo-for good na siya. Imagine, I was 10 years old when he went abroad. And right now, talagang magpo-for good na. Kaya eto guys, ito yung mga hindi nakita ng tatay ko na opportunity. Kaya napakaswerte nyo. Kasi right now, nakita nyo na habang maaga pa, no? And because of them, no, because of their love, because of their support, my brother is also a registered engineer. Ako naman is an IT graduate and my partner si Coach Marge, she's a registered nurse by profession. What's the purpose kung bakit ko sila pinapakilala? Number one, ganun po kami ka-transparent. Hindi po kami nagtatago ng background namin. Okay? Number two, I want you to understand as you are starting your forex trading journey, kailangan mong maintindihan na hindi ka lang papasok dito para sa pera. You need to know your reason why. Kasi pag nasimulan mo na to, kailangan mong laliman para hindi ka madaling mag-quit. Okay? Para hindi ka madaling mapanghinaan ng loob. Kasi always naaalala mo kung bakit ka andito, hindi lang para sa pera, but to have
a quality time soon with the people that you love. When you say quality time, no, being an anak ng isang OFW, nararamdaman ko, no, kung ano yung nararamdaman ng mga anak nyo na wala sa special occasions, tulad ng mga birthdays, Christmas, 'di ba? Naalala ko dati, every time may mga awards ako sa school, no, I'm doing it for them, but ibang tao yung nagbibigay ng medal ko, kapitbahay na lang namin, nakikisuyo kasi wala ngang makakapag-support sa akin sa school. So, it's sad, but at the same time, yun yung hugot natin sa buhay. Tama ba? Especially this Christmas, no? Napaka-bless ng mga makakauwi this Christmas. But question is, hanggang papayag na lang ba tayo na every Christmas ganun yung scenario? Okay? And I believe, I hope, and I pray na sana habang pumapasok ka dito sa forex trading journey mo, I hope and I pray that this might be something na baka matagal mo nang hinahanap na makakapagbigay ng quality time sa loved ones mo. Alright? And ako kasi guys, isa sa blessing talaga, iba ang feeling pag wala kang boss. Wala kang time in, wala kang time out. I get to spend time with them. And last 2 weeks ago, I believe, no, December 2 lang kakauwi namin. We're with the family of Coach Marge. Ano ba to? What's the best word to say? We had a family vacation. Kami yung nagdala sa kanila doon. Nilibre namin sila. And we're looking forward, no? Kasi sa Singapore kami last time and Malaysia. And looking forward kasi this January 12 to 17 sa mga nasa Thailand, kita-kits, no? I'll be bringing my family there to have a vacation. But if we can have a coffee together, I would appreciate it if makapag catch up tayo, no? So, yeah. Moving forward, again, we do not accept any investment here. Okay? Kung may mga tanong kayo later on, i-hold nyo muna. Hindi ko muna masasagot to kasi mabilisan lang po tong time na binigay sa akin. Kaya please, mamaya when I will ask you guys sa question and answer portion, doon nyo na itanong lahat para hindi na tayo paulit-ulit. Okay? Bakit hindi kami nag-accept ng any investment? Kasi hindi po namin culture ng community namin na nagpapasabay trade. We have nothing against those people na legit talaga na nagpapasabay trade nila. I know of someone very close to me. Ganun talaga yung way niya, no? Just to expand the capital and the margin. However, sa amin kasi guys, wala. Yun yung ayaw namin. Naka-align kami kay Coach Nars na we've been there. Ayaw na naming mangyari ulit yun. Kasi mahirap mag-trade pag hindi mo pera. Para sa amin lang yun, ha? Para sa amin lang yun. So, guys, please, kung meron man mag-message sa inyo na MJ Canoy, Nars Paraguya, Marjorie Kabutan, na magsasabi na magbigay ka ng pera sa akin, ako yung magta-trade para sa'yo, let us know, auto-block na yan natin, report natin agad yan, okay? Kasi the goal here is to educate everyone in our community na maging independent, na mag-trade sa sarili niyang paa, no? Kasi this time, confident ka na natututo ka at confident ka na yung pera mo, kaya mo nang palaguin kasi may alam ka na. Sabi nga ni Kuya Kim, ligtas ang may alam. Alright? Now, dalawa yung part na pag-uusapan natin, guys. We have the basic forex and the cheat codes. Okay? So, as I will show my slides to you guys, marami akong mga tanong. I want to hear from you kasi iba pa din, 'di ba, na may mga feedback kayo na at least alam natin, transparent tayo. Okay? Ano sa tingin nyo? Si forex ba risky? Yes or no? At sa tingin nyo, guys, yes or no? Just be honest, no? Wala namang depende sa inyo 'yan. Opinion 'yan ninyo, no? So, I have nothing against it. Okay? Yes, yes, yes. Okay. Now, guys, sa lahat ng andito, can I be honest with you? Si Forex po, very risky. Okay? Posible po kayong manalo dito ng malaki, manalo ng maliit, okay lang din. Pero, posible din talaga kayong matalo. Hindi po maiiwasan na may losses. Okay? Now, however,
as you learn things out, no, pwede natin ma-manage ang risk. Kasi Forex is risky, but Forex is also very, very, very rewarding. Parang ganito lang, guys. I'll give an example. Being an OFW, is it risky? Yes or no? Yes. Ako, naalala ko yung tatay ko, nag-abroad siya. Wala pa masyadong internet connection yung mga bahay-bahay. Bago siya bigyan ng SIM, yung sawa SIM from sa abroad, sa Middle East yun, kailangan pa ilang months pa bago makakuha. So, imagine mo, being an OFW, hindi mo alam kung anong naghihintay sa iyo doon. Hindi mo alam kung okay ba yung boss mo, okay ba yung trabaho mo, 'di ba? Okay ba yung mga kasama mo? But the thing is, you still took the risk. Bakit? Na-manage mo na kinalculate mo na. For sure, nag-research ka na. For sure, baka nagtanong-tanong ka na din. Ang maganda din yan kasi may internet na. So, posible sa buhay, ang risk hindi talaga maiiwasan. Okay? Pag mahina yung loob mo, hindi ka pwede dito. In real life, ganun din eh. 'Di ba? If hindi ka risk taker, wala din mangyayari sa'yo. But here, guys, I tell you, kung aaralin mo to, you can manage the risk. And with that, managing risk doesn't mean wala kang losses, pero possible tataas yung profitability mo. And sobrang laki yung pwede mong kitain. Sobra, sobra, sobra. Okay? Papakita ko sa inyo mamaya. Okay? Now, ano din yung reason, guys, bakit maraming nag-a-attempt, maraming pumapasok sa forex trading, pero hindi sila nagsasucceed. Simply because 95% of them, sana huwag tayong masama, 95% of the new traders fail because according to Dr. Dinesh Sharma, according to his study, number one, insufficient education and knowledge. Walang alam, papasok, kaya nasa scam, kaya hindi naiintindihan, na-hype lang, nakita lang, nag-MyD or nag-post sa reel yung kaibigan niya na may mga platforms, ganyan, pumasok, nag-buy, nag-sell, walang basis, naubos yung capital, naubos yung pera, at worst case, na scam pa. Okay? Kasi nga, hindi inaral. Guys, remember this. Bago tayo nakapag-abroad, bago tayo nakapagtrabaho, I know for sure, meron tayong tinapos. If hindi elementary lang, high school. If hindi high school, college. If hindi college, short courses like TESDA. 'Di ba? Kasi yung tatay ko hindi naman nakapagtapos ng college. High school lang tapos nag-TESDA na. Yun yung nakapagpa-abroad sa kanya. Same thing, I want you to understand in life, guys, hindi ka kikita ng pera sa isang bagay na wala kang alam. Kasi ang mangyayari sa iyo doon, either you fail, or second, malulugi, or third, masascam ka din kasi wala kang alam eh. So again, you need to have certain knowledge on what to do on a certain topic or field. Okay? Now, guys, question. Si Forex ba legit o hindi? Oh, ayan, 'di ba? Kasi maraming nakikipagdebate, maraming nagsasabi, 'di ba? Ay, ano pa yan, hindi lang si Forex. Si crypto ba, legit ba? Kasi magkakapatid lang yan sila, magpipinsan. Sa financial markets, guys, we have cryptocurrency, we have stock trading, we have bonds, we have treasuries, we have Forex. Ayan. Isa lang yan sila sa financial markets. Marami ngayon, until now, it's really sad to say, kasi maraming nasa-scam sa mga ganitong bagay. Lahat na iniisip ng ibang tao, narinig lang niya, na-scam yung kaibigan niya dahil sa Forex, hindi niya inalam na wala palang alam yung kaibigan niya, na hindi legit yung platform, only to find out, lahat ng pinagsabihan niya nun, 'di ba, ang mindset na scam. Katulad ko, na-scam ako. At first, yes, I would say, sabi ko, scam talaga to. Pero the best thing is, I did not stop there. Nag-research ako. Inalam ko, hindi pala scam si Forex. Posible na ang tao na binigyan mo ng pera or ang platform na pinagdepositohan mo ng pera, yun yung scam. Okay? Pero Forex in itself, hindi scam. Guys, if you're from Dubai, I know you've heard about this event, the Forex Expo 2025. This was held in the Dubai World Trade Center.
last October 6 to 7. And guys, did you know this was the largest event for forex trading in the history? In the history talaga, no? Even guys, wait lang ha. Okay, hindi pala napakita dito. You search this out. Assignment ko sa inyo. Baka sabihin nyo sa akin, huwag kayong maniwala sa lahat ng sinasabi ko ha. Baka sabihin nyo, ay naku, bubudulin na naman ako. No, do your own due diligence. Kahit itong event na lang na to. Research it out. Forex Expo Dubai 2025. Did you know this was awarded sa Guinness World Book of Records as the world's forex event na largest? Ang daming umattend sa event na to, guys. And you know what? I'm really amazed kasi iba't ibang lahi. Siguro out of 100%, nasa 2% lang yung Pinoy na nakita ko. If meron mang mga Pinoy, sila yung taga-assist, taga-bigay ng ID, nagtatrabaho doon to make the event smooth. Sila yung naandun. No? So, dito guys, talagang masasabi mo, medyo nahuhuli tayo sa information. Kaya din yung way of making money for Filipinos is very 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 pili lang, 'di ba? Nasanay tayo na pagkatapos mag-graduate, magtrabaho, ganun lang. Ito hindi to tinuro sa school. Kung meron man siguro yung mga mamahaling school. Did you know that when I went there was a classmate natin na sinabi niya, alam mo coach, ah, nag-attend ako dito. Intro pa lang yun na, etong ganito, hindi pa siya nakakita daw ng candlestick. Nagbayad na siya ng around $100+. Pero alam mo magkano yung full talaga na aaralin niya yung university na yon? Nasa 3.6 million pesos. Ganun kalaki, ganun kamahal. And alam mo sino yung mga kaklase na daw doon? Mga lokal, mga puti, kung may mga Pinoy man, pero yung malalaki talaga yung mga sahod. And kasi guys, hindi talaga maiwasan kung sino yung mayayaman, sila yung nakakaalam ng mga ganito. Okay? Hindi to within our grasp na, uy, etong knowledge na to, etong idea na to, open for every Filipinos. Kasi number one, skeptical tayo. Number two, sobrang mahal. Kaya napakaswerte natin na andito tayo ngayon na eto libre lang to guys. So nakikita niyo na na-open na yung mind niyo na legit pala talaga to at may mga event na ganito. Guys, si Forex po is the buying on and selling of currencies. Okay? Hindi siya scam. And eto, dahil po sa Forex din guys, sa Forex market, yung mga cross-border businesses per countries mas napapabilis. Okay? Yan po yung purpose ng Forex market. And also, for our brothers and Muslim brothers and sisters, I know for sure na marami sa atin mag-iisip, haram ba? Bawal ba si Forex? Gambling ba? 'Di ba? Kasi guys, marami nga pumapasok, walang kaalam-alam, nagbabay, nagsisell lang, kung basta-basta lang, no? Now dito guys, I want you to understand, si Forex po, may data, may analysis na nangyayari. May strategic risk. Hindi po siya buying and selling lang. Kailangan mong mag-analyze ng data. Kung anong nangyayari sa bansang yan, kung anong nangyayari sa ganito. At katulad nito, very, very specific example. Bakit mataas si dollars ngayon compared to peso? 'Di ba? Bakit mataas yung conversion? That means maganda yung takbo ng ekonomiya ng dolyares compared sa peso. Kasi nga sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, humihina yung ekonomiya natin habang gumaganda naman yung ekonomiya ng US. Ang nangyayari guys, may adverse effect siya. Ganyan po ang forex, palitan ng pera. Okay? Habang ang gambling naman, walang analysis, walang data. Depende na sa programmer kung magkano yung willing niyang ipatalo sa mga players niya. But remember, walang casino na nagko-close. Okay? I want you to understand, yung background ko nasa IT guys. Kontrolado yan sa mga app. Kahit nga, sorry to say this yung mga influencers na nakikita natin, alam nyo ba, if not all, pero may program yan sa kanila na parati silang nananalo.
Yung iba naman, demo account yung mga ginagamit at pinapakita na nanalo. And remember guys, kung sana lang no ganun kadali na yumaman sa gambling na yan, sana lahat tayo mayaman na. Ang maganda sa forex is may data, ibig sabihin kaya mo siyang i-analyze. Compared sa gambling, nako po, wala talaga. Swerte yung basis diyan. All right? Now, bakit maganda si Forex? Okay, gusto ko lang i-highlight to para at least this time maintindihan mo. It's number one, it's digital, no? Digital business, buying and selling of currencies digitally, okay? Hindi na yung manual talaga. Bakit gusto ko yung digital? I'll take this for example. When I was in Dubai, no? Sa loob ako ng Dubai Mall, I was there, kung mahanap niyo yung video ko doon, I was there trading sa phone ko lang. Imagine a money-making machine na kahit wala ka sa office, kahit wala ka sabay, kahit saan parte ka namang mundo, basta malakas yung internet connection mo, pwede kang kumita ng pera. Ganun siya ka-powerful. Kasi tayo, nasanay tayo na may time in, time out, pag, di ba, pag nasa out of the country tayo, let's just say you're with your family, no? Or negosyante ka with your family, nasa abroad ka, hindi natatakbo yung negosyo mo. Or mag-aalala ka na kasi kamusta yung staff mo, ganyan, or naiwan mo yung trabaho mo. Dito guys, parang ganito lang. Kung dati na miss out mo si crypto na akala mo scam, na magkano lang si Bitcoin dati, ilang dollars lang, 'di ba? Ngayon, this time, it's never too late na pwede mo pa siyang aralin. Number two, dati, yung mga YouTubers, pinagtatawanan natin yan. Pero ngayon, magkano yung kinikita nila? So this time, kailangan natin i-update yung database ng utak natin na, ay, si Forex hindi pala scam. Ang maganda sa kanya, pwede ko pala siyang gawin on my spare time kasi flexible yung lifestyle kasi hindi naman necessary 24 hours kang nakatutok sa market. May different types of trading, guys. We have scalping trading or scalpers ang tawag sa tao. Kahit 5 to 15 minutes lang sila sa market, nagte-trade, pwede na sila mag-out, they go back to their work. Ganun, no? Kung OFW ka or empleyado ka, nasa Pinas ka, right after your job, you can do this on the side kahit 20 minutes lang. Pag swing trader ka naman, yun naman yung dalawang trade lang, tatlong trade lang, pero 1 week, every Friday, nagko-close sila, no? Within 1 week yung trade nila. Meron ding day trader, pero sa day trader kasi, medyo full day talaga sila. Pero, if you want a flexible lifestyle, pwede mong gawin din guys na kahit magsimula ka lang being a scalper, no? Kukurot ka lang sa market, mabilis ang pasok, mabilis ang labas sa market. And again, even if you're working, pwedeng-pwede. Kasi nga, sabi ko sa inyo, 90 to 95% andito guys are OFWs. Number 3, low startup cost. When you say low startup cost guys, hindi necessary mayaman ka para matuto about forex trading. Okay? Ulitin ko lang, hindi, dati kasi akala ko talaga, ay, mayayaman lang yung pwede dyan or malalaki lang yung capital. But remember guys, dito guys, did you know you can start for as low as $100, even $200. Magkano yan? 59,000, sorry, 59,000. 5,900 pesos or nasa around 10,000, depende, 100 or $200, pwede ka nang mag-start for your capital. Marami akong kilala na classmate din dito guys. They started with $100. Medyo high risk lang yun. Hindi yun suggested. Naging $2,000 after 3 days. Pero ganun kalaki yung pwedeng potential. Okay? Number 4, high earning potential. Sobrang laki talaga guys. I tell you, may kakilala ako dito na kumikita siya. Yung 1,000,000 kaya nang kunin in 3 days lang. You heard me right. Baka lang sabihin nyo, nang-hype ako or geto. 3 days lang. Kaya, observe this. Kung may kakilala kayong mga uh, kadama, yung mga kasama natin na mga nani nagtatrabaho, lalo na sa Middle East, most of them, they will tell me, MJ, gusto ko matuto kasi nakikita ko yung boss ko na sobrang yaman, ito yung ginagawa. Meron ba dito na andito ka ngayon kasi yung boss mo nakikita mo nagte-trading? Comment number 1 or me. Wala ba? Kasi meron talaga guys. Uy, yan, si Miss May Avila. Ayan. So,
'Di ba? So, if hindi isa, dalawa, meron talaga na nakikita nila yung boss nila, sobrang yayaman, lalo na sa Middle East, lalo na sa Dubai. Naku po, si Dubai po yung ngayon, overall, siya yung parang hub or nest ng mga crypto, forex, ganyan. So, sobrang, sobrang galing, no? And last but not the least, no experience needed. Dati, akala ko din, kailangan sobrang talino mo. Lalo na sa math. Naku po, dyan pa naman ako hindi magaling. Imagine nyo guys, lumalaki ako, teacher yung nanay ko sa math. Kinakantsawan ako parati ng nanay ko. Naku, bobo mo sa math, teacher pa naman ako sa math, ito ganyan. So, I always had this impression, ay naku, hindi para sa akin yan kasi hindi ako good with numbers. Hindi ako magaling mag-analyze ng mga numbers. But guess what guys? Hindi kailangan matalino ka sa math. Pangalawa, hindi kailangan tatlo yung monitor setup mo to learn on this thing, no? As long as may laptop ka or cellphone lang, walang problema. And ano yung pinaka-importante? The willingness to learn. If feeling mo magaling ka na, well, okay, okay lang, no? Okay lang magsulok ka, no? And but if you feel like you need a community, you need someone na mag-guide sa'yo until makatayo ka sa sarili mong paa, mag-share sa'yo, or alam mo yung may kasama ka sa journey mo, kahit wala kang alam, matututo ka later on. So guys, I highly encourage you na kahit wala kang alam, that if you have the willingness to learn, most of our classmates here, 1 month, 2 months, pinakamatagal na yung 3 months natututo sila. Actually, meron tayong papakita ko sa inyo guys. Meron tayo dito from UAE. The name is Ace. Ang nangyari sa kanya, 1 month pa lang siya sa community, pero kumita siya ng 2 milyon. Merong isang nurse na nasa Middle East pa din, 24 hours kasi sa loob ng palasyo. 2 months siya, kumita siya ng 1 milyon. Ginawa doon ni Miss Jem, pagka-withdraw niya, pinagawa niya ng apartment, which is really, really good. No? It's really nice seeing those feedback. And meron din tayong kasama dito, si Sir Jim, no? Na this December magpo-for good na kasi talagang na-maximize niya na din yung kitaan niya dito. So, I'm hoping, no, na next time ikaw naman o yung story mo naman yung ma-feature natin dito. Alright? Kahit zero knowledge ka pa lang nagsimula. Okay? Now, guys, for further explanation, sa detail talaga, ano ba talaga si Forex? Forex po yung abbreviation niya is Forex, ang meaning po is foreign exchange. Okay? Ito yung typical na nakikita nyo. Ito, sino nakapunta ng NAIA 3? Ito, dito kami last time. Ayan, bago kami pumunta ng Dubai, nagpa-picture kami ni Coach Nars, nagpapalit kami. Ito yung manual way of foreign exchange. Okay? Bibili ka ng pera, bibili ka ng USD, papalitan mo yung peso mo, pagpupunta ka ng US. Okay? Kasi hindi magagamit yung peso mo. Di ba? Nakakapagtaka naman, para kang buang nun. Para kang baliw. May USD ka, binili mo 7-Eleven, titingnan ng ano to ma'am? Di ba? Tip ba to? So, basically, ganun siya. It works that way. But this time, we're not talking on the manual or traditional way. Ang pinag-uusapan natin, guys, yung global. Kasi may platforms na right now for you to enter the market online. Okay? Now, again, it's the buying and selling of currencies. Alam nyo ba, guys? 'Di ba na-mention ko kanina, magpipinsan, magkakapatid lang yan. Si crypto, si forex, si stock, si treasury, si bonds. Marami yan sila. Alam nyo ba kung sino ang pinakamalaki? Ang pinakamalaki of all dyan, si Forex lang naman. Forex is the largest financial market in the world. And as we speak, nasa 7.3 to 7.5 trillions of dollars are traded every day. Alam nyo, I was really shocked nung pinag-usapan namin to kasi imagine mo, naririnig lang natin millions, billions, but dito guys, trillions of dollars. Dollars yan guys, are traded every single day. Kaya globally, it's the most liquid business in the world. Yung labas-pasok ng pera, ganun kalaki. Kaya if ever, no, may mga tao magsasabi sa inyo na magde-deposit ka sa Forex,
tapos hindi mo muna pwedeng i-withdraw kasi kailangan 1 buwan, 2 linggo, geto ganyan. It's a bit red flag sa mga ganyan. Okay? Kasi kung legit yung platform mo, legit ang broker mo, anytime you deposit and anytime you withdraw, pwede mong gawin yan. Malabo po yung magsasabi sa'yo na wag mo munang i-withdraw kasi hindi pa pwedeng i-withdraw. Okay? Meron din ibang schemes, no? Meron ding ibang schemes na sinasabi, "O mag-deposit ka muna ng $100, gagawin naming $200. O mag-deposit ka muna ng $200, gagawin naming $400." There is no such thing, guys. Ang trading po is measured by pips, lot sizes, ganyan. There is no such thing as secured guaranteed income na ito yung mangyayari sa pera mo. Sketchy sobra yung mga ganyan. Okay? Kaya iwas-iwas tayo sa mga ganyan. Ha? Ayos ba tayo dyan? Alright. Now, sa mga humahabol, please do understand may mga na-miss out kayo. But please stay until the end. Okay? Sana naman walang humabol na nasa bandang last part na. Okay? Now, sa Forex market, guys, did you know it operates 24/5? Wala siya sa weekends. Ang open on the weekends are Bitcoins paired with currencies. Okay? Kunwari sa weekends BTC, USD. Okay, yun yung mga pairs. But for forex, no? Forex USD, Euro USD, yan. GBP USD. So, ang nangyayari din diyan, guys, bakit 24 hours siya? Different sessions kasi. So, for example, we have the Australian session. It opens at 5 in the morning, it ends in 2 p.m. Okay? Pag pag Asian session, papasok in the morning, so magtataka ka, may overlap 'yan. Kaya 24 hours yung transaction. Okay? And it's available on any smart devices. Wala naman sigurong keypad pa yung gamit dito, no? Kasi hindi ka naman siguro makakapasok dito kung hindi ka familiar with technology right now. So, good thing guys, kahit cellphone, pwede mo siyang gawin. Hindi necessary laptop talaga. Okay? Si laptop siguro pwede mong gawin muna as you start for your charting. Pero most of us guys, phone, okay na nagsimula. Okay? And, sino yung mga involved sa Forex? Okay? Baka sino ba yung mga nagtitrade dyan? Para may idea ka lang. Okay? Number one, we have the government, the central banks, the financial institutions. Did you know that early 90s, hindi pa tayo allowed as individuals? We call ourselves retail traders. Can you type retail? R-E-T-A-I-L. Retail traders. Now, tawag sa atin are retail traders. Hindi pa tayo allowed at that time, no? Only the big banks. Familiar ba kayo with JP Morgan? Yes or no? JP Morgan, nakita niyo yan guys. When I was in Malaysia, Singapore, even sa BGC, sa IT Park sa Cebu, JP Morgan, mga Dutch Bank, sobrang laki. These are financial banks, no? Kung may kakilala kang nagtatrabaho sa JP Morgan, banker 1, banker 2 yung mga positions nila. Kasi these are the big institutions that are involved. But did you know, we're very, very blessed. Ikaw, ako, na naabutan mo pa yung technology. Ang dami sigurong may gusto nito. Hindi nila naabutan. Kasi it was just on the late 90s to early 2000 na naalaw po ang individuals just like us to trade on the forex market because of the brokers. Hindi po tayo makakapag-trade kung wala po tayong brokers. Alright? So, napakaswerte natin, no? Napaka-bless natin. This time, nahabol pa natin yung ganitong technology for us to involve in this kind of opportunity. Okay? Now, moving forward, parang ano lang din guys, sa forex parang bigas lang din, 'di ba? Buy and sell, any buy and sell business. Pwede mo siyang bilhin at a lower price para ibenta mo at a higher price, parang ganun. However, ito yung traditional way. Kunwari, you bought a $1, 50 pesos, no? Naging 58 siya. 59 na nga ngayon, nasa 8 to 9 pesos yung profit mo for $1 alone.
Pero paano kung nag $100 ka? Magkano yun? Meron kang around 800 to 900 na profit dun. How about kung $1,000 pa? Meron kang 8,000 to $9,000 at that time. At ngayon, sorry. So, ito yung way. Okay? However, paano naman if bumaba yung presyo on the traditional way? Binili mo at 50, tapos the next week naging 48. Will you still make money out from it going down sa presyo niya? Sa traditional way, hindi. Pero, what I want you to understand, since hindi tayo what I'm referring to you, ang dinidiscuss natin dito is not the traditional way, it's the global way, it's the global market. We have what we call the buy and sell position. So, dalawa yung pwede mong sabayan na posisyon na pwede mong pagkakitaan. Okay? Now, sa buy position, guys, it simply means you are forecasting that the market is going up. Ganun siya. Pag nakaposition ka ng buy doon at yung forecast mo is nag-materialize, nag-buy, tumaas talaga, doon ka kikita. And sa sell position naman, no, may mga economic data ka na na-analyze or siguro sa chart, sa market, nakita mo yung mga patterns, sumabay ka sa sell, meaning you're forecasting that the market is going down, meaning pag bumaba yan, tapos nakaposition ka ng sell, pwede ka pa rin kumita kahit bumababa yan. For example, ngayon, pag-usapan na lang natin si Bitcoin, 'di ba? Almost the same lang din kasi guys, wala masyadong pagkakalayo si Forex at si Bitcoin. It's just pag-analyze sa kanila ha. It's just that yung may mga movements lang different, si gold, si Bitcoin, ganyan, yung mga Forex na mga pairs. So for Bitcoin, it seems like we're still on a bearish phase, not until ma-break niya yung certain point na around siguro mga 116, no? At 116,000 USD na price. So pag dumating diyan, possible kang sumabay mag-buy. Pag mag-break yan, pwedeng umakyat pa, pwede kang kumita diyan. But at the moment, ngayon, very volatile pa si Bitcoin, possible pa siyang bumagsak pa talaga. So, ganun-ganun siya. Pero, every time aakyat, bababa yan, pwede kang kumita dyan. Okay? Ayos tayo ha. I hope I am clear because I will be asking you guys later on regarding this. Okay? Now, ito yung mga Forex major currency pairings, guys. We have the Euro USD, British Pound versus US Dollar, ganyan. Okay? Now, the thing is, bakit ito sila yung Forex major currency pairings? They are backed up with data. Madaling kunin yung mga data nila guys. Kaya maraming nagtitrade sa ganito. And also yung movement ng mga pairings, no, ng market sa ganito na mga pairs, okay? Medyo makikita mo talaga yung mga patterns nila. Okay? So good thing is medyo madali mong ma-identify, hindi naman sobrang dali, pero pag natututo ka na, medyo mas spot mo na ng mas maigi yung kung kailan ka magbabay, kailan ka magsisell. Kasi tag of war yan, guys. I'll give you an example. For Euro USD, pair yan. No? Parang nagtatag of war yung dalawang currencies na yan. Ang nangyayari, pag gumaganda yung takbo ni Euro, makita mo sa market or sa chart, umaakyat siya. Okay? Pero pag hindi naman maganda yung nangyayari kay Euro, pag si USD naman yung maganda, bumababa siya. Okay? Another example, recently, nag-all-time high tayo with gold. Okay? Kasi bakit? Isa sa rason din nun is nung time na nag-government shutdown si US, hindi na-approve yung budget nila, in short. Ang nangyari, bumulusok ngayon si gold. Kasi nga, bumaba yung economy ng US. Okay? So, ganun yung nangyayari. Kaya nagmo-move siya. Maraming buyers, maraming sellers na pumapasok. Kaya nagmo-move siya. Okay? Pag nakita ng mga nag-hold ngayon ng USD, hindi maganda yung takbo ng economy ng US, nagbebenta sila. Okay? Nagbebenta sila. So, ganun yung nangyayari. Okay? Now, another terms to remember, take profit, stop loss. Okay? Sa take profit, guys,
Simple lang. Nag-buy ka, nag-sell ka, it's an order wherein pwede mo siyang iset na naman para pag dumating siya sa price na gusto mo, na goal mo, automatic mag-close na, TP ka na, meaning take profit ka na. Okay? Sa stop loss naman, it's an order wherein kinalculate mo na yung possible mong talo para hindi mo siya maubos. Hindi maubos yung capital mo. Na kunwari, nag-buy ka, tapos biglang nag-sell kasi nga may nangyari. Siguro, yun nga, possible, may government shutdown, ina-approve yung budget. So, nag-stop loss ka, dapat sana paakyat, tapos bumaba bigla. Ang nangyari, meron ka ng limit sa talo mo. Which is yun yung purpose ng stop loss, na pag na-hit yung presyo na to, automatic hanggang dito lang yung talo ko. Kasi guys, remember dito, number one rule, profit, capital protection over profit. Okay lang na matalo ka ngayon as long as okay pa yung capital mo. Kasi araw-araw naman bukas ang market. Kaysa ngayon, 'di ba, kumita ka nga ng sobrang laki, tapos kinabukasan naubos ka din lahat, sayang din. So, very important yung stop loss para ma-minimize mo yung percentage ng losses mo. Okay? Pero, but then again, what I want you to understand, hindi talaga maiiwasan ang losses. Okay? It's part of it. Okay? Now, all right. Now, question, ito na. Tanong ko sa inyo, ano kaya yung position ni trader? Is it a buy or is it a sell? Can you comment down sa comment section, guys? How about the others? Ayan, parang konti lang yung nag-ano. Ayan, okay. Now, guys, again, if the forecast is going up, kung sa tingin mo aakyat yung market kasi may basis ka, nag-inanalyze mo, nakitaan mo ng patterns, buy yan. Okay? So, ano bang ibig sabihin nito? These are what we call candlesticks. Okay? Ito yung magbibigay sa'yo, may mga patterns ka makikita dito, every candlestick may story yan, may purpose yan, and nakita nyo dito guys, ito yung tinatawag natin na price. Okay? Now, dito nag-entry si trader. Okay? Entry. Okay, dito siya nag-buy. Ibig sabihin, nung binili niya or nag-buy siya dito, hindi pa niya nakita itong ibang candlestick na to. Kasi umaakyat pa yan, gumaganon pa yan. Gumaganon pa yan. Tapos gaganyan na naman, 'di ba? Pero nag-set siya na pag dumating sa presyo na to, ito yung TP1 or target profit 1, take profit 1, okay? Nung dumating na dito, na-hit na to ng candlestick na to, automatically profit na si trader. Okay? Now, hinayaan pa ni trader kasi gusto niya pa na mag-take profit to, gusto niyang i-home run. Nung na-hit nito, etong price na to, etong candlestick na to, automatic nag-profit na naman si trader. So, nag-exit na yung trade niya. However, just in case whatever happens, hindi nag-materialize, okay? Kasi ganoon naman talaga, guys. Wala talagang 101%, no? Bumaba, no? Hanggang dito lang din yung forecast ni trader na kaya niyang ipatalo. Okay? So, ang nangyari dito, guys, profit si trader. And as you can see, guys, on the basic sense lang, guys, kung fino-forecast mo na paakyat, ang TP mo is nasa taas. Kasi yun yung take profit eh. 'Di ba? Yun yung goal. Aakyat to, so dito ako kukuha ng profit. Kukurot ka lang. Hindi mo kukunin yung 7.3 trillion na. Kukurot ka lang. Okay? Okay. Now, pero pag sell naman, it's the opposite, no? Kasi ang target mo is bumaba siya, nakikitaan mo na bumaba. So ang target is nasa baba, ang stop loss is nasa taas. So this is a sell, guys. Hindi ibig sabihin na mula-mula na istalo na si trader, no? It just means, no, nagmaterialize kasi nga sell yung forecast niya. Bababa yung market na yan. All right? Now, moving forward, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina pa na hindi swertehan si Forex. Unlike sa gambling, program na lahat yan. Dito kasi guys, maraming tao, may individuals, may banks, may government na pumapasok. So, malabo yung manipulation. Meron man siguro at least, pero sobrang limitado kasi
ano yan eh, pwede yung ma-red flag, no? Na makitaan ng hindi maganda na ganito, na manipulate, pwede yan silang ma-question. Okay? So this time guys, ang maganda is meron siyang analysis. At least maganda kasi may, di ba may data kang kayang basahin, and if it's something na pwedeng pag-aralan, that means kaya mong kunin yung mga patterns. Okay? Madali mo siyang isolve kasi may data ka. Okay? Now, sa sentimental, very, very madali mo siyang ma-figure out. Ngayon, mararamdaman mo eh. Yun yung sentimental analysis. Mararamdaman mo, di ba? Sentimental nga eh. Maramdaman mo, no? So, kunwari ngayon, December, mahal ang plane ticket. Tama? Mahal ang mga, siguro, mga bawang, mga ganun, mga panakot, no? Sa Bisaya. Mahal kasi alam natin na peak season ngayon, holiday season ngayon. So mararamdaman mo. So common sense in short when it comes to sentimental analysis. Okay? Number two, fundamental analysis. Sa fundamental analysis naman, this is more on the news or economic data, mga interest rates, GDP, mga announcement ng mga tao na in relation sa mga nakakaalam sa nangyayari on a certain asset. Kunwari sa gold, si Powell, no? Alam natin na pag magsalita siya, may impact yon. So more of news siya, guys, no? Kunwari, next na naman, yung nag-crash si crypto. Nag-tweet lang si Donald Trump regarding the tariff wars with China. Biglang baba talaga. So more of the news, no? Anong nangyayari on that certain country. So parang ganito guys. Ayan. Alright? So pag may mga ganito, i-research nyo lang yan. Forex, ano to? Forex Factory, Baby Pips, ganyan. So meron ng mga ganito. May mga app na din na magbibigay sa'yo ng idea. And those red na mga nakikita nyo, mga news, red na mga news, iwas-iwasan natin yan kasi that's what we call high impact news. When you say high impact news, these are news na pwedeng biglang may ano siya, may adverse effect siya sa trade mo or sa market na biglang taas at biglang baba. Ganun yung nangyari. Ngayon nag-buy ka, biglang tumaas. Tapos hindi mo na close agad, biglang bumaba, no? Ano ka tuloy, nag-SL ka tuloy. So as a newbie, no, iwas-iwasan natin yung mga high impact news. All right? Number 3, technical analysis. Did you know guys that on the 80 sa mga 70 siguro, si technical analysis hindi siya kino-consider ng mga traders. Kasi nga naka-base siya on charts, volumes, mga patterns na nangyayari sa market. Para siyang ganito. Ito siya. Dito ka lang naka-analyze, hindi ka nakikinig sa news. Pero merong iba din guys na may konti sa news pero most of them are technical traders. Now, guys, ito kasi yung nangyari dyan. Most of the traders dati sa unang panahon, ang nangyayari, news lang talaga. Data lang talaga. Economic news lang talaga nung anong nangyayari on a certain country. However, as time passes by, may nakita sila na patterns na paulit-ulit. So, katulad nito, mga nabubuo, double bottom, mga ganyan, bullish flag, breakout, resistance zone, na pag familiar ka sa mga harmonic patterns na yan, it gives you an idea. Paulit-ulit kasi, may mga nakikita sa market na ito yung nangyari, ito na talaga yung next dyan. Ganyan. So, katulad nito, ni bullish rectangle, pag nakita mo tong pattern na to, possible to, aakyat talaga. Okay? Ito din, may makita ka symmetrical triangle. Kahit ito nga, tatlo lang. Ito, 3 white soldiers, paakyat yan. Possible yan na mag bullish trend, no? Bullish, buy, long, that's up, going up. Bakit bull? Bakit bull, guys? Kasi ang karakteristik ng bull nanunuwag. Bear, short, or sell. Bakit bear? Ang karakteristik ni bearish, is ganun, 'di ba? I don't know how you call it, 'di ba? Yung close niya pababa. So, yan. So, same thing with head and shoulders. Pag nakita mo to,
it gives you an idea that the market is going down. So, may mga ganun. Okay? So, you familiarize that. Alright? Now, guys, technical, sentimental, fundamental, very useful yun. Now, with everything that I've explained to you, what do you think, guys? Complicated ba si Forex? Sa tingin nyo? Just be honest. Yes or no? Yes? How about the others? Malapit na ako matapos, guys. Ito na, no? I hope walang late na umattend kasi sayang naman yung value. Ayan, depende. That's good. No, yes, okay. May iba dito, no. Ayan, yes, depende. Guys, honestly, I have to be honest with you, ha. Forex can be very complicated. Okay? Pero, sabi ko nga sa inyo, as long as you are willing to learn, kaya siyang aralin. Okay? Now, question, gusto ba natin ng easier solution? I know for sure, yes. MJ, if merong paraan na mapaintindi mo siya sa akin in a not complicated way, pwede ba? Or meron ba tayong mga tools na mas madali nating maintindihan para hindi na siya ganun ka-nosebleed? Yun naman talaga eh. 'Di ba? Kasi kahit ako, 'di ba, matatakot ka talaga, ano ba 'yan, 'di ba? Parang parang may fear ka na na ay nako, hindi para sa akin 'yan. But guys, this is the next part that I'm gonna share with you. This is the cheat code. Okay? Now, heads up lang guys, no? Si Coach Nars and I, no? He's my mentor actually on my past businesses. And we didn't know na kasama pala kami, ibang grupo siya nung na-scam kami no, nung 2017, 2018. And at the same time, nagpatuloy siya. Ibang team din siya nung natap kami sa about EA na mga Forex, ganyan. So, ang nangyari, napag-usapan namin until such time na na-encourage niya ulit ako. Kasi grabe yung ano guys, in and out ako. Okay, hindi. I was really looking for a breakthrough but it seems like hindi ko siya mahanap-hanap kasi parang siguro at that time hindi pa ganoon ka-accessible yung tools, okay? Wala pa ganoon ka-clear na academy na pwedeng magturo sa akin. Kung meron man sobrang mahal. So anong nangyari, in-encourage ako ulit ni Coach Nars kasi may student din daw siya na nagpatuloy lang din. And yung cheat codes na to na ginagamit nila, ito yung reason kung bakit na-interview siya sa RTR Talks na nakapagbayad lang naman siya ng 26 to 28 million pesos. Imagine niyo guys, sino dito may mga utang, taas kamay, kasama ang paa. Wag, guys, eto I tell you, walang masama, no? Walang masama, aminin natin yan. Lahat naman tayo dumaan dyan, di ba? As long as willing tayong magbayad, di ba? Yun naman talaga yun, di ba? Now, the thing is, alam nyo, kung kilala ko kasi yung taong yun, sabi ko, Coach, kaya pala, ano yung reason kung bakit siya na-feature ganyan. So, ang nangyari, sabi ko, ini-encourage naman ako ni Coach, balik tayo. Ano, simulan natin ulit. MJ, kaya mo yan. Ako naman, naghahanap ako ng ibang opportunity pero napagod na. Good thing andyan si Coach Marge. Siya talaga in-encourage niya ako. Sige, at least andyan na, no? Balik ka ulit. Importante kasi hindi ka tumigil eh. Yun nga sabi ko sa inyo, huwag kayong tumigil pag nagsimula kayo. Know your reason why. Bumalik na naman ako. And good thing guys, etong pinag-usapan natin ngayon na sa cheat codes na part, ito yung nakatulong sa akin. Ito yung nakatulong sa amin ni Coach Nars na mas madali namin siya naintindihan, mas naging profitable kami. I believe siguro this time kasi may tools, no? Yan, yung i-discuss ko sa inyo ngayon. And kung ano yung gusto ko dati, this time, na-materialize siya in one. Ano ba yan? Okay? Pero, just so you know, may bayad to guys ha. Hindi to libre. Okay? Itong ipapakita ko sa inyo, I'll give you an idea what we did, no? Hindi siya libre, hindi kayo magbabayad sa amin, no? Hindi kayo magbabayad sa akin, no? Pero ito yung ginawa namin. Okay? Para at least may idea lang kayo kung ano din yung ginagawa ng community natin. Pero again, may good news ako sa inyo mamaya, ha? Wag muna kayong umalis. Tingnan niyo muna kung para sa inyo to. If not, okay lang din, walang problema. All right? Now, number one,
This time guys, sobrang nagustuhan ko kasi may trading tools na. Dati wala. Dati pahirapan. Dati sobrang dami pa ng mga kailangan mong pagdaanan. Ang maganda kasi sa trading tools, number one is, katulad nito, si Hummingbird. Instead na ikaw yung mag-analyze sa patterns, kailangan mong spot on yung mga patterns na sinasabi ko sa inyo guys. Ang nangyari, si Hummingbird na ang nagbibigay ng idea kung ano yung nabuo na patterns. So, kunwari, dito, nabuo is double top. Siya yung magbibigay sa'yo ng idea. And it gives you an idea when to entry, when to take profit, and when to stop loss. Pero hindi necessary susundin mo yan, guys, ha? It's a confirmation on your analysis. Okay? At least may tool ka na. Pangalawa, okay, now, again, with patterns kasi, if madali mo siyang ma-spot, around 70 to 85% yung chance mo sa profitability. Okay? Kasi kung wala ka talagang alam, medyo challenging siya konti. Okay? Pangalawa, we also have the Lumen's AI-driven analysis. So it gives you trade ideas when it comes to crypto. Kasi may mga kasama tayo, may mga classmate tayo na weekend lang talaga sila nakakapag-trade. So, this is really perfect for you guys. So, again, it gives you an idea when to entry, when to exit, and when ka mag-take profit. Okay? Now, second, ito yung pinaka nagustuhan ko. Meron tayong Academy Hub. Dati guys, sabi ko nga sa inyo, nag-YouTube ka lang, ang ending, yung platform mo na napasukan, scam pala, or maybe sa kaka-research mo, nag-analysis paralysis ka na, ano ba talaga gagawin ko? Ano ba talaga yung strategy? Ang good thing dito guys is from basic to advanced. Tuturuan ka from step by step, may 3 minutes video, 5 minutes video, as in, sasagutin ka, may Tagalog pa to guys. And at the same time, imagine this, matututo ka talaga mag-manual trade. Matututo ka talaga na kahit walang ibang tools, kaya mo siyang gawin. At the same time, imagine, kasama pa yung number one trading tools. So, all-in-one siya. Okay? May basic ka, may advanced ka. Okay, moving forward, ito yung next na gusto ko. Meron din tayong expert trade ideas. Isa to sa high profitability or high win rate namin na trade idea. So, dito guys, ang mangyayari dito, since may alam ka na, eto si Harmony, isa to sa pinakamaganda kasi may trader, sobrang galing, nagbibigay siya ng idea kung kailan ka magte-trade. Magbabay ka ba or magsesell ka? And the thing is, since may idea ka na, this is your another confirmation. I'm not telling you to blindly follow those trade ideas, but this time, mas tataas yung confidence level mo kasi alam mo na this time, kasi may background ka na din sa manual trading. At the same time, dagdagan mo pa ng trading tools, dagdagan mo pa ng high profitability na trading ideas. Alam nyo ba? Alam nyo ba guys, may isang trader influencer na sikat sa Pilipinas na isa to sa ginagamit ng community niya. Makikita nyo din to guys, pinopost niya. So, for me, with that alone, eto kasama na to sa cheat codes na maa-access nyo din. Okay? And last but not the least, we have the live trading with Abdallah Harfouch. Alam nyo ba, isa to sa pinaka-paborito ko. Simply because, number one, when I was still starting, I want someone to be with me na gusto ko yung tipong, uy, pakita naman kung paano ka mag-trade. Pakita mo nga kailan ka nag-buy, kailan ka nag-sell. But what I didn't know back then is, ang pressure nun, isipin mo, may manonood sa'yo magte-trade. Matalo yan, ikaw pa ma-blame, di ba? You know what? The best part is, we have live trading with Abdallah. Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Araw-araw except for the weekends, nagla-live ang isa sa pinakasikat na master trader sa buong mundo. He's a renowned economist, trader, and financial educator by the name of Abdallah Harfouch. Ang dami niyang natulungan talaga guys. Ang isa ako doon. Did you know na tinuro sa akin ng 2 nights yung strategy niya, kasi may training talaga sa strategy niya guys.
Nag-observe ako sa live trading niya, 5 to 10 minutes lang. Alam nyo guys, sobrang na-amaze ako sa strategy niya. Nasabi ko, meron palang ganito na strategy na kaya mong aralin in just few days and you can be profitable. And imagine niyo guys pinapakita niya yung wins niya and losses niya. As in, he's very, very transparent with his losses. And isa pa sa pinaka nagustuhan ko, nung nalaman ko yung strategy niya, I have a friend with me from Cagayan de Oro. His name is Jesse. Hindi si Sir Jesse Paraiso His name is Jesse. Mention ko na lang. Shout out. Alam nyo ba, wala siyang masyadong alam sa forex trading. But when I told him about this, tinuro ko lang yung mga trading rules, nagigets niya, naging profitable siya. So sabi ko, eto pa lang, sulit na. Alright? So, every day aabangan mo lang siya. Ngayon, 10:30 PM kasi, ano ba yun, wala ng DST or merong DST, yung daily saving time. Sa US kasi yun, di ba? Opening kasi ng US market yung nagla-live trade siya. Around 5 to 10 minutes lang, guys. Ang daming nanonood sa kanya and you can see and observe, pwede mo siyang sabayan. Tingnan natin yung video na to guys. Papakita ko sa inyo how he does it. Hi Pips! I'm very excited kasi magla-live trade na naman at sasabayan natin yung master trader natin by the name of Abdallah Harfouch. Tara, let's see kung magkano yung kikitain natin tonight. Who took this amazing noise? 10 Dave, 24 Peter, that's amazing. It made a very small bit down, but we are about to go for the buy. Because the volume is up and the market is bullish. So we have a good volume, we have a small wick, and it's breaking up. I'm taking the buy. I took the buy. 3 pips, guys. 5. Anything 5 pips, you can close it because we already made the profits. We already made the profits. 7 pips. I'm closing this trade. Oh my god. Oh my god. Oh my god. That's the crazy skull. That's $800. What an amazing day. What an amazing day, guys. The simplest trading possible. Who took this amazing buy, guys? Who took this amazing buy? Ayan. So guys, ganun lang, 'di ba? Pero kailangan mong daanan yung trade. Di naman kailangan buong linggo mong aaralin. I tell you sa akin 2 days lang, 2 nights lang naaral ko na siya. So pwede naman din sumabay ka sa kanya habang nagde-demo account ka pa lang. Ayan. Alright. May nakita ako dito na sabi na late, no? So, please do understand, meron tong recording. I will send this sa GCs. Okay? Please panoorin nyo. Kasi sayang yung first part na natututo kayo on the basic. Kasi this time, this is more on the cheat code. Okay? May babayaran dito ha. Baka mabigla kayo sa cheat code na to. Pero hindi kayo magbabayad sa akin. Okay? Kasama yon. What I want you to understand, eto guys, isa sa classmate na ginaguide natin, her name is May, she's from Canada. Ayan, nag-message siya sa akin. And just so you know guys, medyo nagre-respond ako sa mga messages around 2-3 PM kasi may business din po akong hinahandle. So, doon ako nag-time na nag-assist. But we do not do one-on-one na talagang i-video call ka. No, no. What we do, mag-screenshot ka, mag-screen recording, we will guide you, no? Isa yan sa support. Pero just wait kasi marami po tayong mga ina-assist. But don't worry, may VIP GC naman din tayo. Did you know guys, on the 3rd day of trading niya, yung $100 niya naging $2,000. Imagine niyo. What we use for platform is MT5. Okay? Ayan, nag-reply ako, 235. From $100. Ayan, nadagdagan na. Tapos, kinonfirm ko, sabi ko sa kanya, di ba March 16 lang kayo nag-start? Magto 2 months pa lang kayo this May 16. Sabi niya, yes, 3rd day of trading. Bakit 3rd day of trading? Kasi guys, nagsimula siya, nag-demo siya. Nag-demo, inaral, as in, nag-observe muna siya. Finalo niya talaga yung mga cheat codes natin. And yung nakatulong talaga sa kanya is yung kay Abdallah. Okay? Yung kay Abdallah. And guess what? On the same day, nag-withdraw siya. Okay, sabi niya, that's around 3:28 PM. Made my first withdrawal. Ayan, nag-withdraw siya. Hopefully, makarating ng maayos. Ayan. And good thing is,
by 4:51 na-receive niya na. Automatic yan guys ha, pare-receive na. Okay, especially with crypto, madali yan. And yan, ang nangyari guys, nag-withdraw siya ng magkano yun? $1,000 plus dollars. Ang nangyari guys, sorry, $1,000 lang pa yung withdraw niya. Ang nangyari, nag-withdraw siya ulit. Sumabay siya, anong ginawa niya? Grabe yung market from Abdallah. Nasabayan niya lang yung kay Abdallah. Ganun po siya ka-advantageous. Okay? Also, for andito na medyo sa tingin mo parang hindi na hindi ko na kaya kasi yung edad ko kesyo ganito kesyo ganyan, may kasama tayo dito guys si Tyree, si Sir Eman from Cagayan de Oro. Imagine niyo, kayang-kaya pa talaga as long as willing. Alam nyo, napag-uusapan namin to si Sir Eman, nagsimula to guys, nagsusulat pa paano i-open yung MT5, paano yung ganito, paano yung ganyan. So napaka-bless natin kasi this time may direction na. Ito, another thing, si Miss Jedaline, kumita lang naman ng 42,000 in 4 hours kahit absent sa trabaho. 'Di ba? Nag-trade lang. So, ibig sabihin, sir, Also, ito yung na-mention ko sa inyo guys, si Sir Ace, na talagang nag-follow sa cheat codes, inaral, kumita lang naman ng 2 million pesos in 1 month time, zero knowledge. Pakinggan natin to guys. so ibig sabihin, sir, yung $1,000 mo, naging $25. 25,000. 25,000 po. Naging sabihin, $25,000 in 1 month. And Yes po. magkano yung total profit mo right now, sir, if you don't mind? Sa ilang buwan mo dito sa community natin. Sa magto 2 months pa lang po ako this coming September 7 to be exact. Last Thursday, nag-withdraw po uli ako and then the total na withdraw na po sa account po is $44,000. Wow, that's around, magkano pa yan sa Philippine peso right now? It's around 44,000. Grabe na, agad. Nasa 2 million plus. Ngayon eh. So it's around 2.5 million. Tama po ba? Hindi po ako sa nag-aabang. Ito po ako. Pero Magkano? Parang naman siya na-clear, sir. Grabe. Yung iba dito, guys. Okay, bawal ang screenshot. Dito, guys, kinakailangan tayo ni Sir ayan Sir. po ang aking withdrawals. May mga withdrawals po ako. Ayan po, $10,000, $2,000, $7,000. Withdrawals po yan. Wow! Hindi Grabe! po sa pagyayabang, withdrawals po. At very thankful din po ako lalo doon sa kay Miss In. Yes. From BT Markets. Sa BT Markets. Opo, sa BT Markets. Yan napakagandang banda. Para sa inyo din po, Coach Mars, kay Coach MJ. Talagang Good, sir. helpful, talagang napaka-thankful. Ayan, 'di ba guys? Sino dito gustong sumunod kay Sir Ace? Comment number 1. Ayan. Of course, i-attract na natin, 'di ba? Sino ba namang mag-aakala na from zero knowledge pwede palang mangyari 'yon? Basta paniwalaan mo lang at of course, do your part na talagang aralin din. Alright? Now, moving forward, actually guys, ang dami pa nito. But i-mention ko na. Sabi ko na kanina, may bayad to guys ha. If you wanna take advantage on it. Kasi hindi naman kayo sa amin magbabayad eh. Sa service provider natin, wherein dun tayo nag-aaral. Okay? Yung kay Abdallah, lahat ng yun ma-access nyo. Now, magkano ba? Magkano ba yung binabayaran ko? No? Just to access that. Okay? Number 1, guys, if you know, ang formal forex class po, dito sa Pilipinas, on the basic course, nasa around 70,000 to 150,000. Advanced course, 400,000. Kung ganito kalaki, wag na nating pag-usapan. Umuwi na tayo. Nako po, sobrang laki naman yan, Coach MJ. Don't worry, kasi hindi yan yung pag-uusapan natin. But you know guys, I've researched, I've done my part, nanonood din ako ng iba't ibang mga pwedeng aralin na community at academy, no? Ang iba guys, honestly, sobrang laki. Nasa $1,499. Magkano yan? 1,799, mga 80,000, 90,000. Correct me if I'm wrong. Tapos may monthly subscription pa na $99. Did you know? Dito guys, hindi ito yung presyohan.
you can start for as low as $259 or even you can start for as low as $159. You can even pay using your credit card or debit card. Kung may credit card ka ngayon, napaka-blessed mo kasi pwede mo pang utangin, di ba? Now, ano ba yung ma-access mo sa $159? Academy Hub, yung Lumens AI, Hummingbird, Expert Ideas, and live sessions. Lahat ng yun, guys. Kasama pa, may bonus pa sa Hero 30. Alam nyo ba, guys, isa sa rason din na nakatulong kanila, Sir Ace, is yung Hero 30 natin na recorded session with Coach Nars, ng mga coaches dito, live na naka-recorded na yun sa Zoom. Naka-on session tayo, pero medyo patapos na tayo konti, guys, ha? Okay, and group coaching pa, may VIP community and scalping strategy. Lahat ng yun, magkano? MJ, magkano babayaran ko? $159, hindi kayo magbabayad sa akin, ha? Times, let's just say 59. Nasa 9,300 pesos. Remember this. Naalala nyo, guys, dati, kanina na-explain ko, nasa around 3.6 million pesos para lang matuto ka nito kung nasa Dubai ka. But this time, with the access of your internet connection, lahat ng yun, pwede ka nang matuto with just 9,300 pesos. $159 lang, guys. Now, MJ, eto klaruhin ko lang, ha? Okay, listen to this. Listen to me, okay? Gusto ko muna kunin yung attention nyo. 1 month lang ba yung babayaran ko? Okay. Now, always tong tinatanong. So, $159, guys, 1 month mo na yon. Ma-access mo na lahat ng yon kasama si bonus. Okay, MJ, the next month, gusto ko pang mag-continue mag-aral, hindi ko na ba ma-access yon? Good news, kasi sa bonus, guys, si VIP community, si group coaching, si scalping strategy, si Hero 30, lifetime mong ma-access yan. Okay? Now, with our service provider, etong 159, kung gusto mong mag-continue, etong Academy Hub, Lumens AI, lahat ng to, if you want to continue on the next month, $115 na lang siya. Okay? May bayad pa pala next month. Okay, yes. Pero for the bonuses, guys, again, you still get value on this, lifetime to, wala kang babayaran. Kasi makakuha ka ng Google Cheat Code. But MJ, if gusto ko lang 1 month, pwede lang din ba? Makakaya ko ba siyang aralin? I would say yes if you will truly commit at least 30 minutes to 1 hour lang. Ayaw ko nang magpatuloy next month. Okay lang ba para wala na akong babayaran? Yes, pwedeng-pwede. You can still access the bonus. However, yung iba dyan, hindi mo na ma-access. Pero guys, ito yung challenge ko. Gumastos ka nga ng milyon. Gumastos yung magulang mo ng milyon para sa anak mo o ikaw, ginastosan ka ng magulang mo para matuto, makapag-aral, graduate, makapagtrabaho. Why not this time you level up yourself, mag-enroll ka, mag-invest ka to yourself. Imagine mo lang nag-gym ka. Gastos mo sa gym, gastos mo sa cellphone mo, gastos mo sa sapatos mo, and gastos mo sa sarili mo. But something na pwedeng mabalik sa'yo is pera. Hindi grades, hindi selfie, hindi picture-picture lang. 'Di ba? I hope na you understand. Kung may magsasabi dito, ay may bayad pala. Well, I guess, kung libre lang yung hinahanap mo, punta ka sa YouTube. Kanina ko pa sinasabi sa inyo, guys, may bayad to. Because, guys, we want you to understand, lahat ng may bayad sa buhay, it's because may value kang makukuha. Diyan napapabilis yung mga bagay-bagay. Kasi pag libre lang, alam mo na yung quality na pwede mo ding makuha. Okay? Now, good news is, so $159 mo, again, ma-access mo to, may bonus pa yan. Kasama na si Hero 30. Sabi ko nga sa inyo, did you know if Hero 30 lang alone, $99 to? Kung gusto mo mag-Hero 30, binayaran mo to, magbabayad ka pa ulit ng $159 just to avail the service provider as VIP. Okay? Pero libre na to. Libre na yung additional trade ideas natin or signal with Surefire. Also, another thing, libre na din yung XAU sniper strategy natin. Na reason kung bakit kumikita ng malakas sila Sir Ace. Ayan, ito yung strategy na ginagamit ni Sir Ace. Sniper strategy, nasa Hero 30 yan.
And bonus din guys, meron tayong smart move indicator na ito yung sa mga mga ICT, no? Mga inner circle traders na concepts na tinitrade gamit itong smart move indicator na to. Libre na to guys, kasama na to sa $159. Now, eto guys, bonus na to guys, bonus to, bonus lang to. Okay? Now, moving forward, okay? If you are still here, may good news ako sa iyo. If you wanna join our GC for free, no? Sa free community natin, guys. Iba si VIP. Pag nagbayad ka ng 159, nasa VIP ka. But however, gusto mo mag-attend ng mga free trainings pa din natin, take note of this. Join our GC for free. Just reply, I joined the webinar sa tao or sa page na nag-message sa'yo ng link na to. Ulitin ko lang, I joined the webinar. Huwag mong i-message dito sa Zoom. Huwag kang mag-direct message sa akin kasi may naka-assign na coaches po sa inyo. Kindly please go back to the person or to the page na nagbigay sa inyo ng link na to. Okay? Please do so kasi alam namin kung sino yung inassign na coach sa inyo. Alright? Para at least guys, you will be updated, you will keep posted sa mga nangyayari sa community natin. And yan, ang pinaka-the best part guys is may community tayo, sabay-sabay tayong natututo, sabay-sabay tayong nag-grow, sabay-sabay tayong iiyak pag may mga losses. But that's okay, that's part of the game guys. And by the way, we also conduct mga beginners challenge no sa free lang to guys na kinakandak natin. Just message I joined the webinar sa mga page or person na nagsisend sa inyo ng link na to. Ayan. Alright? Ayan. Okay. Now, question is, what will happen to you if you subscribe? Huwag mong tingnan magkano yung pwede mong ilabas. Tingnan mo kung pwede, ano yung pwedeng mababalik sa'yo. 2 months, Okay? 1 Tingnan million! natin to. Congratulations! Grabe! Ayoko na dito. Ayoko na dito sa Saudi. Nag-enroll ako nung August 18, August 28, yung first withdraw ko with 357. The next day, nag-withdraw uli ako ng 500. Nag-profit ako ng 2.5. 1 month yung 2.5 na yon. Tapos, nag-withdraw uli ako kanina, which is 5,000 total ng aking withdraw. Naka 500,000 na ako. May withdrawable pa ako. 10,000, half M uli. 2 months, naka 1 million ako. The best talaga yung Hero 30. Huwag kang matakot. Patient. Patient talaga yung virtue dito. Kahit nakakakaba, kailangan mong labanan yung takot mo. Kasi if you will not risk, you will not gain. Ayan, 'di ba? Sobrang ganda ng sinabi ni Miss Jem. If you will not risk, you will not gain, guys. I tell you. Papasok ko dito, kasama natin si Senator Manny Pacquiao in really educating Filipinos with regards how to trade in the forex industry, no? However, meron pa rin, no? Hindi talaga maiiwasan. May mga tao na gusto nang magsimula mag-trade kasi gusto nilang kumita na agad. Gusto nilang i-shortcut yung proseso kasi kita na lang yung goal nila. Guess what? Ito yung reminder ko sa inyo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Guys, remember, 95% nagkakamali sa part na to. Kaya hindi nagtatagal ang mga traders na nagsisimula sa forex market or in any trading kasi nga walang alam. Papasok ka ngayon, nahihirapan ka nga pang intindihan ang mga bagay-bagay, tapos willing kang ipatalo yung capital mo, kaysa naman aralin mo muna, pwede ka munang magsimula kahit demo account lang. At least this time, alam mo na. Okay? Now, question. Guys, listen to me. I'm done. I have 2 last questions with you. What will you get if you invest in yourself? Can you comment this? Can you comment this, guys? What will you get if you invest in yourself? Ano yung pwede niyong makuha? Can you answer this? Can you answer this, guys? Hello? Are you still there? May mga nakikita akong questions pero I will entertain this later on ha. Pasensya na. What will you get if you invest? Ayan. Simple lang. Matututo ka. Better future for your family. Kasi can you imagine, guys?
Imagine this. Kung dati natuto tayo na mag-aral ka ng mabuti anak para makapagtrabaho ka, ngayon alam na natin yung sitwasyon. Can you just imagine this? Na ikaw yung papasalamatan ng anak mo, ng kapatid mo, ng apo, ng apo, ng apo, ng apo, ng apo mo. Kasi ikaw yung nag-open sa family mo on how forex trading works, on how financial market works, na hindi tinuro sa atin sa eskwelahan, but ikaw mismo, inaral mo, nag-invest ka sa sarili mo na pwede mong ipagyabang sa mga apo mo, sa mga kapatid mo, na alam mo, inaral ko yan. Kaya this time, napakaswerte mo kasi tinuturo ko na lang sa'yo ng libre at meron na sa pamilya natin ang may alam. Na imaginein mo, the best thing that can happen, hindi ka na masascam. Imagine mo, kung baka dito na lahat ng nawala sa'yo kayang ibigay ni Lord and walang imposible. Alright? Now, last question. What will you lose if you do not invest in yourself? Ano yung pwedeng mawala sa'yo? Ano yung wala sa'yo? Hindi ako mag-invest. Okay lang. 'Di ba? Kasi wala naman talaga. Walang mawawala sa'yo. But alam mo, in reality, meron. Number one, it's the time. Kailan ka ba magsisimula mag-upgrade sa database ng utak mo? Kailan ka ba magsisimulang mag-upgrade ng bulsa mo? Kailan mo ba gustong mag-upgrade ng mga natututunan mo sa buhay para makapag-create ka pa ng other streams of income? Mag-iintay ka pa ba? 80 ka na, 90 ka na, 100 ka na, habang nakikita mo na yung mga kabataan right now nagti-trading, ikaw, sasabihin mo na lang sa sarili mo, ay sana, inaral ko sa panahon na medyo kaya ko pa. At that time na sana nakita ko to, may alam na ako. 'Di ba? And guys, again, at the end of the day, it's your choice. It's your life, it's your choice. Ang encouragement ko lang to each one here is success comes to those who get up and take action. Okay lang na ma-inspire ka ngayon, okay lang na matuto ka ngayon, but yung encouragement ko is really take action. Hindi pwedeng inspirasyon lang. Kailangan may action para mabago yung buhay natin. Okay? With that, guys, maraming salamat. I am done. And this time, I will entertain questions. Alright? Now, may tanong dito. Okay, may tanong dito. Okay, may deadline po yan. Actually, guys, good news. Kasi bakit si Hero 30, no? Pwede mo pang mahabol. So ako, suggestion ko sa inyo, sa lahat ng nakikinig right now, kung kaya nyong ihabol this time, this week, mas maganda. Okay? Now, difference between gold and elite, I would suggest pwede kang magsimula kahit sa $159. Kasi ma-access mo na naman din. Kung gusto mo mag-upgrade later on, pwede din. Okay? Kailan ako makaka-access? Simple lang. Just message the person or the page na nag-message sa inyo ng link na to that you want to enroll. Merong coach na naka-assign sa inyo. Ipapa-communicate kayo sa coach na yon and they will assist you. They will give you the link and instructions how to enroll. Again, hindi kayo sa amin magbabayad. Kayo yung mag-e-enroll sa sarili nyo sa service provider po natin. Okay? Now, another thing. MJ, iba pa ba yung capital sa ano? Ito yung medyo nalilito sila eh. Iba pa ba yung capital sa enrollment? Okay, here's the thing. Nag-enroll ka. Isipin mo na lang, nag-aral ka ulit, no, sa college, tuition fee mo. Nag-aral ka. Okay. Now, ang community kasi natin, tinuturuan natin, as in, may flow. Lahat yan recorded. Kaya kung OFW ka, wag kang mag-alala kasi lahat yan naka-record and may copy ka dyan. Okay? Now, ang mangyayari dyan, sa simula, first 2 weeks, guys, mag-aaral ka muna. Pag confident ka na, 3rd, 4th week, kung kaya mo na mag-live session, that's good. Pwede na. Pero, initially, pwede kang mag-demo. Kahit wala munang kapital, okay lang. You can start later on, kung magla-live ka na, $100. Okay? So, I hope that is clear. Okay? Ayan. Another question, may mga tanong pa ba? Okay, paano po maka-avail now? Wow, ito yung gusto kong pag-usapan. Ito yung mga magte-take action. Just message the person or the page na nag-assist sa inyo. Amazon, I've heard about this but I'm not sure, but they accept Stripe, crypto, pwede yan for payment.
Okay? Pwede pa ba humabol sa Hero 30? Yes, pwede pa, pero hindi na po tayo nag-a-accept nung Hero 30 lang alone. Doon ka na talaga sa 159 tapos libre na si Hero 30. Magkano yung starting capital? I highly suggest you can start for as low as $100 to $200. But good news guys, kasi with VT Markets, if you are already willing to start live trading, may 100% bonus siya. Basta $300 to $1,000 siya. Okay? So yung mga link nyo with VT Markets, pwede din ibigay yan ni coach na naka-assign sa'yo kasi may specific account manager tayo dedicated for us. Kaya wag kayong mag-download ng kayo-kayo lang, wag kayong mag-register ng kayo-kayo lang. Ask the link from your designated coaches kung ano yung link nila sa VT Markets para kasama kayo sa community natin. Okay? Alright, now moving forward, okay. Ano yung platform na gamit for trading? Okay, you can search this out. We are using MetaTrader 5. Okay, for our charting din naman and SMI natin, we use TradingView. Okay, TradingView and MT5. How much po yung minimum withdrawal? For VT Markets, ang minimum withdrawal nila is $40. Okay? Ayan. Kapag nakapag-avail ko na po ba, 159 demo lang, I highly suggest mag-start ka muna sa demo. Okay? Kasi pag naging confident ka na, iti-test mo pa kasi yan. Ang term natin dyan guys is backtesting. Sa demo account kasi, live yung chart. Kung ano yung live talaga na trading, live talaga yung chart. Ang pera mo lang is demo. Demo money pa lang. Okay? Paano magbayad sa Saudi? Sir Samsung, Ma'am Samsung, may naka-assign po na coach sa'yo. Just message the person who sent you the link sa Zoom. Yung coach na yon yung magsasabi sa'yo kung ano yung step-by-step process para mag-enroll. Kasi online lang magbabayad, okay? Credit card, debit card, Stripe, pwede po. Pwede even crypto pwede. Yes, VT Market po yung yung broker natin, Hero 30. Ready ka na for Hero 30, Sir Matt? Good news, just message your coach and connect with him or her para at least ma-assist ka na. Pwede po ba bank account ng asawa yung gamitin ko? Yes, pwedeng-pwede. No, pwedeng-pwede, walang problema po yun. Alright? Inaantay ko yung account na mas due to duplicate account bago mag-enroll ready. Sir David, I'm not sure with your situation. If you can ask the coach na nag-message sa inyo, or you can use your wife or your anak na details, pwede siguro yon para hindi mag-duplicate. Suggestion ko lang naman hindi ko naman alam yung sitwasyon, pero since mag-e-enroll ka lang naman sa academy, wala naman pong problema yon. Ano po broker ma-recommend you for Canada? Ayan, marami po sa atin dito from Canada, they're using VT Markets as well. Okay? Vantage po ba yung VT Market? Magkaiba yan sila. Pero actually, mother company is same lang. Pero parang sister company lang sila. Pero with VT Markets kasi, kung narinig nyo yung kay Sir Ace kanina, ang pinakamaganda kasi sa broker is hindi lang yung email. The best thing that can happen, meron kang connection sa back-end na kaya nilang i-process beyond the email. So, walang problema yun. Okay? Ayan. Sa UAE po ba anong magandang broker? Actually, overall sa community, kahit saan parte ng mundo, VT Markets po kami. Okay? Si VT Markets so far po, sa dami ng dinaanan namin na broker, sila lang nakapagbigay sa amin ng dedicated account manager na anytime pwede nating kulitin kung may mga problemang mangyari. No? Anytime pwedeng mag-withdraw? Yes. Anytime din pwedeng mag-deposit. Alright? So I hope I am clear. Lumagpas tayo sobra. Dapat 1 oras lang. But I hope you learned something for tonight, guys. And I can't wait to see you sa VIP GC natin and sa mga free communities natin. Kaya kung wala ka pang panimula, okay lang. Just message the coach or message the page, no? Baka end of the month pa. Or if not, kung kaya mong hanapan ng paraan, that's really good, no? Excited na po ako sa inyo. So, kita-kits guys, ingat po kayo. Maraming salamat po sa lahat ng andito. God bless everyone!